Sinong mag-aakala na ang lubos niyang minamahal na fiancé ay siya pala ang maglilibing sa kanya ng buhay? Siya si Michelina Lewandowska. 21 years old siya na nagsimula ang kwentong ito at nakilala niya si Marcin Kasprak, 20 years old at pareho silang nakatira sa Poland. Nagkagustuhan agad sila at nagkaroon ng relasyon. At dahil dito ay inaya ni Marcin si Michelina na magsimula ng bagong buhay sa Europe na magkasama. At dahil in love sila sa isa't isa ay kinalaunan ay nagpropose na nga si Marcin at binigyan niya si Michelina ng napakagandang diamond engagement ring. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama ay masaya naman silang namumuhay. Nagkaroon sila pareho ng stable na trabaho at nabiyayaan sila ng anak na lalaki hanggang napapansin na ni Michelina na unti-unti na nagbabago si Marcin sa kanya. Madalas na silang nag-aaway at naging magagalitan na si Marcin. Napansin na ni Michelina na ayaw na sa kanya ni Marcin at port na ito sa kanilang pagsasama. Pero ang hindi alam ni Michelina ay dahil meron na rin si Marcin ibang babaeng nilalandi. Kaya ng isang araw ay sinabi ni Michelina na babalik na siya sa Poland kasama ang kanilang anak. Total, hindi na naman sila magkasundo. Pero itong si Marcin ay nabahala kasi naisip niya kapag nangyari yun ay baka hindi na niya muling makita ang kanilang anak. Kaya nag-isip ng plano si Marcin kung papaano mawawala si Michelina sa buhay nilang mag-ama at nang makapagsama na rin sila ng babae niya. At ng taong 2011, nangyari na nga ang karumal-dumal na plano ni Marcin. Biglang isang araw na lang ay bumait sa kanya si Marcin at sinabi niya kay Michelina na mamamasyal tayo. Nagulat si Michelina na parang, ha? Nagbago na ba si Marcin? Pero ganun pa man ay masaya si Michelinang nag-oo. Pero ang hindi alam ni Michelina ay may kasama palang kaibigan si Marcin na nag-iintay sa kanya sa loob ng bahay. Siya si Patrick Boris, ang matalik na kaibigan ni Marcin. At nang handa nang sumama si Michelina kay Marcin, ay biglang inilabas ni Marcin ang kanyang taser stun gun. Sabay kinuryente niya si Michelina sa kanyang liig na umaabot ng 300,000 volts. Matindi ang galit niya kay Michelina para gawin niya ito sa kanya. Inulit niya pa muli ito sa kaliwang bahagi ng leeg ni Michelina ng mas mahabang pagkukuryente. Siyempre, sabay bumagsak si Michelina sa sahig. Pero kahit nanghihina ay pinipilit niyang lumaban. Kaya naman dinaganan ni Marcin si Michelina sa likod gamit ang kanyang tuhod habang tuloy-tuloy na ginagamitan pa rin niya si Michelina ng taser stun gun. Walang awa, walang tigil. Pagkatapos ay tinalian ni Marcin at ni Patrick si Michelina gamit ang tape na ipinulupot sa kanyang mga kamay at paa. Siyempre, nilagyan rin ng bibig ni Michelina para hindi ito makasigaw at makahingi ng tulong. Pagkatapos inilagay nila si Michelina sa ginawa nilang malaking cardboard box na mukhang kabaong. At para tumibay ay pinuluputan nila ito ng tape sa buong paligid nito. Sabay tulong sa pagbubuhat si Marcin at Patrick para mailagay si Michelina sa likod ng sasakyan ni Patrick. Nagmaneho na sila ng napakalayo at naglakad sa kagubatan kung saan ay meron na palang hukay na pinaghandaan ang dalawa dahil nakaplano na ito. Sabay inilagay nila si Michelina na nasa loob ng box sa ilalim ng hukay. Alam nyo ba, narinig ni Michelina sa hukay na tinatambangan na siya ng lupa. Takot na takot si Michelina at umiiyak sa loob ng cardboard box. Pero nakikiramdam lang siya at hindi siya pwedeng mag-ingay. At nang matapos ng matambangan ng lupa ang hukay, ay hindi pa rin nakontento ang dalawa at kumuha sila ng napakalaking kahoy na nagkakabigat ng 40 kg. Binuhat ito ng dalawa at inilagay sa ibabaw ng hukay para lalong walang takas si Michelina. Sabay iniwan na nila si Michelina sa kalagitnaan ng kagubatan. Sobrang tahimik at napakadilim ng gabing iyon. Nang naramdaman na ni Michelina na wala na silang dalawa ay pinilit niyang magpipiglas ng todo. Sinisipa niya ang kahon at sinusuntok niya ito. Pero hindi siya makagalaw ng todo dahil nakatali siya. At alam niyo ba, dito nakita niya na suot pa rin niya ang kanyang engagement ring na bigay ni Marcin. Kaya naisip niyang ikis-kis ang tabi ng singsing sa nakataling tape sa kanyang mga kamay at paa. At nagkaigi ito. Kabadong-kabado si Michelina at hindi siya makahinga sa loob ng cardboard. Nagpapanik siya at takot na takot. Pero isa lang ang nasa isip niya, kailangan niya mabuhay dahil kailangan siya ng kanyang anak. Kaya naman determinado siyang makaalis sa ilalim ng hukay at sinimulan niyang suntukin ang cardboard box gamit rin ang kanyang singsing. Hanggang tuluyan na nagkabutas at pinalaki niya ito hanggang magkasya ang kanyang katawan para maitulak papaalis sa loob ng cardboard box. At sa wakas, nakaahon na nga siya sa pinaglibingang lupa. Nang makaahon na siya sa lupa ay nagsimula na siyang tumakbo hanggang makakita na siya ng kalsada. At doon nakita siya ng dumadaang sasakyan. Humingi siya ng tulong at nagsimulang dumating ang mga pulis. Sinabi ni Michelina sa mga pulis kung anong mga nangyari. At dito ay hinanap ng mga pulis si Marcin at si
si Patrick at nang nakita ay agad inaresto. Nagkaroon sila ng trial at pinabulaanan ni Marcin na pinagplanuhan niyang patayin si Michelina. Sinabi niya sa korte na tinatakot lang niya si Michelina dahil ilalayo sa kanya ang kanilang anak. Sinabi ni Michelina sa korte ay nawala na siya ng pagmamahal kay Marcin ng araw nang siya ay inilibing ng buhay. Nagkaroon siya ng sobrang trauma at bangungot tuwing gabi, pero ang kanyang determinasyon para iligtas ang buhay niya ay para sa kanyang anak. Lumabas ang desisyon ng korte at dahil dito itong si Marcin ay nasistensyahan ng 20 years na pagkakabilanggo, samantalang ang kanyang kaibigan na si Patrick ay 4.5 years sa kulungan.